Ito na yung ano natin, in-improvise na carbon brush. So ayan. So hindi naman siya ano talaga, wala kasi tayong mahanap na ganito same kalapad nitong ano niya, holder no, ng carbon brush. So ayan. Mga lods, good morning. At ito, welcome sa ating munting channel. So meron ako i-share sa inyo. So meron tayong tinanggap dito, galing na naman to ibang technician. Pinasa na naman sa atin. At ito, ang daming problema. Problema yung motor, problema itong ano niya. So ayan ito mahigpit na ngayon. And then ito, yung kanyang pinaka ano ng switch nya, wala na, lumulusot na lang siguro dito sa ano natin. Grabe siguro ang baba ng kuryente nila doon. Hindi na may sunog yung ano relay. And then ayan sunog din ito need rewiring ulit. And then sa aircon to ginagamit no. So yung itong ano niya, carbon brush wala na. Ayan pud-pud na. Pud-pud na, grabe. Saka yung transformer niya halatang may ano, parang nasobrahan sa ano to. Ayun grabe. Dito sumasagad palagi yung ano, parang na ano dito, parang nasunog. Sumasagad kasi dito makikita mo walang, hindi masyado nagagamit dapat dito kasi yan banda yung ano ito. Naka voltage arm. Dapat dito kasi yan banda. So humaabot siya hanggang dito. Dito siya yung pagkadating dito siya naka-steady. So grabe siguro, jumper siguro yung kuryente nila doon. Or maraming jumper sa area nila. Sunog. Ayan, kitang-kita pa yung talsik ng ano. Dami problema, kaya pa kaya natin to. Improvise na naman tayo ng ano, carbon brush. Daming problema, tapos gusto pa ngayon kunin, apurado, pulintik na technician yan. Kasamahan natin. Tapos siningin niya lang to ng 1,000, tapos hati pa kami, 500 lang sa akin, sa kanya malinis. So ako yung kawawa. Ano natin to po, bili pa tayo ng carbon brush. Itong malaki na carbon brush siguro nasa 100 plus. Yung relay, kapag ganitong relay dito sa amin nasa 200 plus yan sa electronics. Tapos ito yung problem natin. Anong gagawin natin dito? Epoxy siguro natin to. So hindi niya to makukuha ngayon. So kailangan pa natin to i-recondition ulit yung kanyang ABR. So yun wala na lumulusot na lang yung ano niya. Kasi gawa nga dito, palagi siguro pumupunta dito. Ito talaga nakaskas. Ayan, stress na stress yung voltage arm natin. Kaya ayan, ubus agad yung ano carbon brush. Ayaw ko sana itong tanggapin, pero sige lang, tanggapin natin. Ang problema nito, pag mag-back job tayo, magproblema. Ito, rewiring lang natin to ulit kasi ito, magkukos na to ng lost contact. Ayan. Ayun, kunti lang tayo mga lods. Ayan, bago natin ito simulan at tingnan natin kung kaya natin. Ay, pa-subscribe na dyan mga lods, At ayan, pakita na notification bell at ilagay sa all para laging updated. So, ang brand pala nito sa Mon 5,000 SBC 5,000 watts. So, ayan, let's go. Try natin ang galing natin. So, ito na mga lods, na-align na natin tong ano niya, switch. So, meron lang pala tayo nakatago na ganito, meron pa pala tayo. So, mag-click na yung ano natin. Dapat kasi align to siya mga lods, bago nyo siya yan, Ito talaga yung dahil ng pagmano, mababa yung kuryente talaga, ang heavy loads pa yung gamit, ayun, ayun. So mamaya meron tayong gagawin dito, lagyan ko to ng screw dito. Kasi ano na to para hindi talaga sasayad masyado yung ating voltage arm dito. Lagyan natin ng screw para kung saan tatama yung pinaka voltage arm ay hindi masasagad. Kasi nga naano na yung wire gumagalaw-galaw na. Diyan pa maano yung carbon brush na pag lumalampas, pag lalagpas yan siya dito, maglalak yan, hindi na matanggal. So ayan. Ito, balik na natin yung motor. Okay na din to motor.
relay na naman yung ano natin linisan. So ito, ayan o, napalitan na natin ang wire. Ayan, ganyan lang mga lods, itali nyo lang, budburan nyo lang ng copper wire, no, yung parang ganito, ito, ganito. So inaikot-ikot ko lang dito para matigas. Yan, matigas na yan siya, walang loose contact yan. Then yung relay natin, so nilinisan ko lang, hindi pala siya nasunog talaga as in ano. Nilinisan ko lang siya, yung pinaka-contact niya. And then ito nga yung ano natin dito, lagyan natin ito ng screw dito kasi pag lalagpas yung carbon brush natin dito, pag malaglag yun dito, hindi na makabalik. Yun yung na-observe ko kanina kapag inikot ito. Kaso nga lang ngayon, mag-improvise pa tayo ng carbon brush. So ayan, lagyan natin ito ng screw dito hanggang dito, oh, yung layo niya, para pag bumangga ito doon papunta, okay na yung ano niya. Tingnan nyo yung ikot ng ating ano. Lagyan natin ito ng grasa ngayon. So dapat kasi itong voltage arm ay hindi siya masasagad dito, kasi pag nasasagad, pag babagsak yung ano dito, kasi nabaklas na itong wire na to, oh. So hindi naman natin pwede anuhin to kasi nga ay ito, nabasag yung ano niya. Nabasag pala itong plastic niya, oh. Kaya pala parang ano, yan, bumuka pala yun siya. So ito, lagyan natin siya dito para itong mismo, oh, pag ganyan na siya, yung carbon natin hanggang dyan lang. So hindi na siya babagsak dito, kasi pag babagsak yung carbon brush, ayun, tingnan nyo. Ayan, oh, ayan. So malalaglag na siya. So ngayon, problem na yan. Ano yan dito, ang carbon brush, hindi na makabalik yung ating voltage arm. So ayan. Dapat ganyan. So ayan, continue lang tayo. Ayusin ko muna to. Itong mga wiring, resolve natin dito. Ito yung mga lods, problem lang natin itong carbon brush nya. Need natin palitan to. Improvise na lang natin. Bili tayo yung malaki na carbon brush, no? And then ilihan na lang natin. Tapos ano natin dito, ipalit. Matatanggal lang naman to. So lang, pudpud na. Ganyan kasi yan siya. So grabe yung dumi, oh. Lihan natin. Hindi na makaya sa ano natin, sa steel brush, hindi matanggal. Dikit na dikit talaga yung ano, oh. Okay naman na yung ano niya, tunog ng ating motor. Ayan na, lagyan natin ng screw para hindi sasaya dito, kasi nagkakas yung ano natin, oh. Tapos naka-adjust natin ito doon sa switch nga. Pagka tatama siya dito, magkiklik yung switch natin doon sa ilalim. So, nakalibrate na natin yan. So yung pag-testing lang natin kung ito gagana pa ba itong mga ano nito, itong driver ng pinaka-servo nya, servo motor. Tingnan lang natin, no? Isa-isa talaga ang pag-testing natin kasi nga ay grabing damage. Pwede pa naman siguro testing lang natin, no? Ito na yung ano natin, in-improvise na carbon brush. So ayan. So hindi naman siya ano talaga, wala kasi tayong mahanap na ganito same kalapad nitong ano niya, holder, no, ng carbon brush. So ayan. Sa alternator to na, no, binili natin sa alternator.
So inano lang natin yung ano para magkasya dito sa pinaka holder. Dinalagyan natin ng pandikit. Ayan, salpak na natin. Yun o, spring. So ayan o, lapat pa rin naman. So yun nga lang, may problem pang iba to. So ayan, sa plug natin. Ayan. Matakbo na yung ano natin, voltage arm. Yun nga lang, may problem. Tingnan nyo. Ayaw ma-quick start. Patay natin yung plus. Ayan o. So may problem pa ito dito sa ano nya. Sa mga piyesa nya, no. Try natin i-check to. Or yung pinaka-memory. Or yung 555, no. 555. Try natin palitan yung pinaka-timer ng ano nya, ng ating relay. So ayan, continue lang tayo. Tanggalin ko muna ulit yung ating relay, and then check natin tong driver ng motor kasi mahinang umikot eh. I-share sa inyo kasi may mga nagtatanong, no, na yung mga natanggalan ng wire dito sa lalong lalo na yung dito ng mga wire. So ito, i-share ko sa inyo kasi may mga nagtatanong. So hindi ko nasagot kasi wala pa naman tayong pumasok na ganitong klaseng EBR. So ngayon meron na. So ito, share ko na sa inyo. Itong dalawang wire na to, itong dalawang blue, ito yung sa ano nya, sa quick start, no? Yan, sa quick start nya yan. And then pumunta yan dito, itong dalawang to, itong blue na to, at saka itong sinis, itong blue din na to, itong dalawang to. Yan. Itong isa katabi ng yellow. So ito yung sa quick start, no? Itong dalawang blue, nagkasunod. Iba yung doon sa dulo, ito. Mamaya natin yan explain. So itong dalawang blue na ano, ayan, ito yung sa quick start dito pupunta. So okay lang yan, baliktaran, walang problema yan kasi tax switch lang naman yan, malaki. And then yung supply naman dito, kung natanggal yung supply nyo, so itong red, ito yung negative nya. So dito yung nakatap sa kabilang board kung saan yung negative side ng ating capacitor. So ayan. Ayan yun ang camera natin. Ayan, naglalag na naman. So ayan, dyan siya nakahinang. So papunta siya dito. Wait lang, yan, na-focus natin. Mag-focus. Yan siya nakahinang. Then itong positive side na blue, ito. So sa positive side yan, diyan nakakonek sa diode na 1 ampere. Sa positive side din ito dito. Ito dito. Dito yung nakatap. Kasi positive side to ng diode, no. So then papunta yan din yan doon. Yun na yung tinuro natin kanina, yan. Yung blue sa dulo, yan na yun siya. And then ayan sa sa paa din ng ating capacitor. Sa positive side din. Ayun. Ganyan lang. So yan yung NE555 mo. Kapag walang delay yung ninyo, try nyo palitan yan. Minsan yan lang yung sira. And then ano ba? Itong sa sa ilaw. Itong sa ilaw, itong yellow na nandito. Ito yung common. Sa gitna yan. Ayan yellow. So tapos yung red, yung dito sa kabila, ayan yun. Ito. Tapos yung black na wire is ito. Ito yan Yan yung sa ilaw niya So yan lang mga lods. Ito naman pa sa taas to. Dito yung pupunta. Ito, para sa voltage na 220. So yan lang. Tapos dito naman, wala namang iba. Ito sa motor, supply ng motor. And then ito yung ground ng ating high and low switch. Ito, common. And then ito yung sa high. Ito yung sa low, yung isang yellow, no. And then ito yung supply. Itong dalawang red, supply yan ng ating galing transformer. Ito dito, ito taas. Then yung blue, supply din yan. So dito din yan kumuha sa transformer. Ito dalawang blue So yan. Ito supply sa ating dito sa ating high and low. And then yung supply naman sa relay is itong blue.
Ayan, yung supply naman dito sa kabila ay naghati sila. Yung negative nito dito sa kabilang supply, then yung itong blue naman dito sa kabilang supply. So ganyan siya mga lods. Kaya kung may problema dyan sa isa sa kanila, so walang mag-function, hindi talaga gagana yung EBR. Kasi nga itong supply dito sa kabila pinaghatian nila. Yung isang line supply niya is kumuha sa sa supply na blue. Ito no, sa supply na blue. And then yung isang line niya naman is kumuha dito sa supply din na red. So kaya kung may problema dyan either sa supply na transformer, so walang gagana dyan, hindi talaga gagana yung EBR mo. So ganyan lang. So ito ngayon ang problem natin, i-trace natin to. So kanina tumatakbo pa yung motor, ngayon iti-test ko naman yung motor ulit. Kasi motor, pero kapag tinetesting ko naman sa sa adapter, kaya tumatakbo naman siya. So testing natin. Tanggalin ko muna mga lads. Tanggalin natin yung hinang. Pakita ko sa inyo. Gusto naman yung motor, so medyo nalito lang tayo. So need recondition to ulit itong board niya. Ayan, tumatakbo naman. Yun. Balik. Reverse. Ayan. Yung problema ko, bakit mahina yung supply niya. Pagdating dito sa side na to, siya, mabigat. Balik natin. Tingnan nyo yung ikot ng motor. Pagdating dito sa may dulo kaunti, lalakas yung takbo niya. Ayan. Ayan. Pagdating sa dulo, malakas na siya. Pero pag dito sa kabila, mabigat siya. So reverse natin ulit. Tingnan niya. Ayan. Pagdating sa dulo, ayan, mabigat na siya. Ayan. Nahirapan na siya makaikot. Tugma naman yung natin. Mabigat parang nabibigatan siya. So ito yung i-resolve ko muna. Need ko ito ma-resolve. Bakit matigas pag kabilang ikot. Yun pagdating sa dulo, tingnan mo, lakas yung takbo. Yan yung problem natin. So yung continue lang tayo malas ito. Troubleshoot ko muna to. At ito, na-final na natin. At nagawa pa rin natin. Kahit parang imposible na, no? So ayan. Ito, may mga pinalitan ako ibang resistor kasi nahirapan tayo sa pagka-calibrate. So ito ngayon, ito malakas ang umikot itong motor. Ayan. So testing natin, makita ko sa inyo. So sagad muna natin dito sa kabila. Ito yung technique, pinagbabawal na technique. So lagyan nyo ng screw dyan para hindi sumaya dito, lalo na pag sobrang baba, no? So ayan, hindi na yan siya sasayad. Ayan. Yan siya abot dito sa dulo. Pati yung switch doon sa ilalim, kinontrol natin. Kasi nga pag darating sa dito sa dulo, ayan, yun yung sanhi, nabasag yung pinaka ng ating transformer. Ayan. Ayan. Goods naman din yung nilagay natin na carbon brush. Testing natin. Ayan Lag ko. Ayun, umiikot na siya. Then yung output niya ay, so wala pala yung isang oops, wait lang, ito ayun, 228. So ayan, 230 kasi aircon yung gagamitin nila, so mas mainam na 230 ilagay natin. Then ito, testing natin sa high voltage ang ating kasi ito dito sa kabila, ipakita ko sa inyo ngayon kung paano yan ang malaman kung saan yung high voltage line at saka low voltage line ng ating transformer.
So ayan. Then testing natin. High voltage kasi dito nasa 270, 260 ganyan. Ito naman dito 142, 160 ata. Tester natin, ipakita ko sa inyo ngayon. So sagad natin. Ayan, nag-click na yung switch sa ilalim. Plug natin. Ayan o. 216. Kasi yung hindi rin stable ang ano natin. So try natin ito. 800 watts yung ano natin, yung Lotus. Ayan o. 800 watts, 220, 60 Hz. Ayan, 216 yung output natin. Ayan, yun masyado. Sa 220, okay lang siya. So ayan mga lods, umuurong kaunti yung ating carbon brush kapag pinipihit natin dahil sa surge current na tinatawag natin. Ayan o. So nag-steady siya sa 220, 221, 219. Daming chat. So try natin sa kabila. Doon tayo mag-start sa low. Kung makabalik ba siya ng tama. Kasi kanina 230 no. So, testing din natin na may grind, ano yung may barena. Ano yun? Parang nag-click sa ilalim Oh. Oh, nano pala yung switch natin. Lumuwang pala. Na ano na-lost trade. Kaya yun. Na ano yun, na dislocate yung ating control sa switch. Ayan, lumalagpas siya. Yung puti kasi, ito kasi yung tatama sa switch natin. Yung puti sa baba. Ayan makita Ayan yung tatama sa ating switch. Ayun, na-dislocate nga. Try natin, ano to. Pinagpalit ko pala to kanina. Sorry. Ito pala pinagpalit ko pala to kanina. Ito sa taas. Kaya pala nag-ano. Nawala sa timing. Ito pala yan, dito pala. So nawala sa timing yung ano natin. Hindi ko pala naibalik kanina kasi nagkakalibre tayo kanina no. Tops. Try natin silipin. Ayun. Ano mo? Yung puti. Ayun. Sumobra talaga siya. Nag-dislocate talaga yung ano natin. Kaya ayusin ko muna. Kasi pag hindi natin yung maayos, ay kapag ka mag-high voltage, magluloko to. Ay mga lods, dapat kasi ito talaga, itong switch na to. Ayan Ayan. So yan sa ilalim, yan yung sa high voltage, sa low voltage, na switch. Yan, sagad na siya dito. Ayan. Para mag-stop kasi yung motor, hindi na siya iikot. Para hindi siya tuloy-tuloy iikot, no? Para hindi masira yung motor. Yun. Pag high voltage naman, ayan natin. Ikot natin ulit. Ang carbon brush. Ayan tingnan nyo yung puti. Ayan. Yun. Ayan dapat magkiklik siya.
So sagad na din dito. Yan. Ayan, balik na natin. Kasi minsan kasi mga lods, maglulos ano to. Lalo na kapag hindi stable yung ano, ito magsilaglagan tong mga to. Yan, minsan pa mag-crack. So yan. So ito, mga lods. Ito, ayan, balik na natin. Ito, meron tayong output na 222. So bunutin natin. Try natin ulit. Tapos plug natin. Kailangan natin yan makalibrate ng maayos, no? So meron tayo ngayon dito, hindi talaga siya as in totally bumabalik dito. Pero tignan natin kapag may load. Importante kasi dito mga loads, yung ano mo, yung itong pinaka to is naka-lock na, no? Naka-lock voltage na sa 220. So try natin kung uurong ba yan. So ito mga lods, itong Lotus na to, na-observe ko to siya pag mataas yung ano, kunyari 230, parang hindi normal yung takbo ng motor niya. Kasi yung naka-ano sa kanya is 220 lang talaga. So try natin doon sa dito sa kabila. Ikot na. I-low voltage natin yung ating voltage arm. Ayan, testing natin. So ayan, quick start natin. So ayan, kapag galing siya dito sa ano, sa low voltage, so nagiging 222 siya. So try natin i-adjust. Saan yung i-adjust natin? Gagawin natin to siyang 225 ano? Kasi aircon. Sumobra din ata. Sobra ata. Okay na. Then adjust na naman tayo ulit. Tignan natin saan mag-lock voltage, no? Hirap talaga pag ganito. Yung ano to, nababad sa low voltage. Try natin. Yan, nag-lock voltage na siya, hindi siya umuurong. Ganyan na lang siguro, 222. So, ayan. Pwede na siguro yan. So ipapakita ko pala sa inyo. Okay, turo ko sa inyo kung saan yung low voltage line ng ating transformer. Yan, meron tayong 220. So ito, turo ko sa inyo mga lods, no? Saan ba yun? Saan ba yun? Kabilang line. So ayan, ito dito. Pinakadulo. So ayan, 268. Ayan. So sa kabila, ito
Ito yung low voltage line. Yun, 138 to 139. So, pag ganitong EBR, kaya niya hanggang 140, no? Ito, dito nag-lock tayo dito sa itong pangatlo na line. Dito tayo nag-lock. Lagyan natin ng screw. Ayan, 140. 140, kaya niya pang ibigay yung output, no? So, ang pinaka high voltage niya, ang kaya ng EBR na to, ang pinaka high voltage is nasa 270, round out of 270, equivalent na yan So yung output natin ngayon, kasi nandito tayo sa tatlo, ayan, so dito siya yung itong carbon brush natin dito sa 228, nandito siya sa line ng 237 to 237.9, 237 pa rin. Ayan. 239. So ang output ay 218. Equivalent to 220. Yan. So, ganyan siya. Kasi ito yung namin ngayon dito. Ito yung kuryente namin ngayon. 237. Open mo daw yung tignan ko daw yung cancel ko, yung digital yan. Sige. Ayun nga. Ayun. 234 yung 234 to 237. Hindi stable yung dito. Pabago-bago. 218 yung output ng ating EBR, 220. So yung main grid ko dito is nasa ito yun siya. 237. Bago-bago. Yan. Kasi yung kuryente namin dito kasi is nasa na siya, pumapatak na siya ng 230 hanggang 240. Dati kasi 220. Yung tinaasan nila yung output ng kanilang pinaka main grid, no? Or DO namin dito. So yan yung namin dito. Ito yung kuryente na galing outlet. Kasi from AC cord dumaan yan dito sa breaker. And then itong out ng breaker, punta ditong voltage saan. So ito yung actual na supply ng DO. And then yung pinaka output is ito. Output ng ating transformer. 220. So ayan. So hindi siya nagbabago. Yan, goods na to. At hindi na siguro natin masyado pabae, no? Ayan. At ayan, yung gusto magpapa-shoutout dyan, comment lang sa baba ng ating video. Balik ko muna to. And then, ayun, isasara ko na to. So, tapusin natin yung video kasi masyado nang mahaba. So, thank you mga lods. At sa walang sawang support, no? At ayan, Diyos mabalos. So, bye-bye.